Hello, gagawa po tayo dito ng egg pie. So, sa crust, kailangan po natin ng cold butter. I-mix lang natin siya sa flour. So, yan, pwede kang gumamit ng tinidor or magmano-mano ka. So, dapat magiging ganito na siya pagka after ihalo yung butter. Then, mag-add po tayo dito ng 3 tablespoon of cold water. 1 tablespoon at a time paglalagay para hindi po tayo mapasobra dun sa tubig na i-add natin. Ayan, pang third spoon na siya. So, yung crust is hindi na po natin siya kailangang imasa ng todo. Kailangan lang natin siyang incorporate with the flour mixture. Ayan. After mo siyang ihalo, i-mix ng ganyan na mag-form na siya into ball, i-chill po natin siya for a while habang ginagawa natin yung filling. Ilalagay muna natin siya sa fridge. So, ayan, okay na siya. So, ilalagay ko po siya sa plastic. I-cool down muna natin siya para ma-relax yun doon. Hindi tayo mahirapan later. Yan. So, dito naman, kailangan po natin ng 3 eggs. So, yung isang itlog, isa-separate po natin yung kanyang egg white. Gagamitin po natin yan later para yun yung pinakamagiging magpapa-brown dun sa top ng ating egg pie. Set aside muna natin yung egg white. So, gagawin na natin yung mixture ng ating egg pie. Kailangan natin ng 3 egg. 3 egg in a bowl. Yan. And then, mix lang po natin yan until halo na maigi yung itlog. Mag-a-add po tayo dito ng powder milk. Any powder milk will do. So, available ko lang po dito is yung Bear Brand na powder. Pwede kayong gumamit ng skim milk. Skim milk or buttermilk. Pero much better kung skim milk siya. Ako, gamit ko is yung Bear Brand lang siya. Dahil yun yung available dito. So, mag-add din tayo dito ng 1.5 tablespoon ng cornstarch. Para yun yung pinakamagiging binder natin. Hindi siya malalasog. Mas firm yung magiging output ng ating egg pie. Ayan, imimix lang po natin yan until mag-mix siya ng todo. So, mag-add din tayo dito ng sugar. Ang sugar po natin is, depende sa taste ninyo kung gusto nyo super sweet. So, ako nag-add lang ako dito ng half cup at saka mga 2 tablespoons siguro yung in-add ko pa sa sugar. So, depende po yun sa inyo since dito kasi ayaw nila ng sobrang tamis. So, nag-add din po ako dito ng vanilla para pantanggal ng lansa ng itlog. Pwede ang vanilla or pwede din po yung calamansi or lemon ang i-add niyo para lang matanggal yung lansa ng itlog. Yun na nga. And then, mix lang. Then, i-add po natin yung milk. Ang milk po natin is medyo warm siya. Warm milk, i-add natin siya little by little. Yan. Yan. So, around 1.5 cup yata itong ginamit kong milk dito. 400 ml. 400 ml ng milk. Warm milk po ang gamit ko. So, i-mix nyo lang siya. After nyo po itong i-mix, hindi ko na kasi naisama sa video. Isasalain po natin siya para matanggal yung mga buo-buo ng cornstarch or yung egg kung hindi siya naihalo ng maayos. Pero, ayan, okay na po siya. Mix lang siya ng mix. Then, ito na po yung egg white natin. I-mix lang po natin yan using the hand mixer para maging ganyan siya. Kung wala kayong mixer, pwede din siyang wire whisk. Yun lang medyo masakit sa braso. Pwede mo siyang gawin naman naman. Nag-add ako dito ng kaunting sugar para maging ganyan siya. Para stiff peak ang tawag nila dyan. Para kang gumagawa ng chiffon, i-mix mo lang din siya. So, ayan. Ihahalo na natin siya. Yan yung pinaka magpapa-brown dun sa top ng ating egg pie. Kaya mostly ng egg pie natin sa Philippines, yung mga Pinoy egg pie is brown yung top niya dahil po dito. Yan, mix mo lang siya. Yan. Hanggang mawala yung buo-buo ng egg white na minix natin. So, ayan siya. Okay na siya. Sinalin ko to sa isang lagayan para hindi ako mahirapan mag-pour doon para dun sa mga maliliit na sizes. Kasi wala akong baking pan na mas bigger. Supposed to be is 1 egg pie yan na buo. Eh, gusto ko siyang gawing mini. Ito na. Kunin mo yung dough na nilagay mo sa fridge, ipa-flatten po natin yan. So, meron ako ditong cookie cutter. Yun po yung ginamit ko para mas swak siya dun sa size ng ating baking pan na maliliit. Yung pie tart. Para siyang pie tart na size. Ayan siya, after flatten. Ayan, lalagay natin siya sa kanyang tray. Ayan. Follow for more. Tutusukan natin siya ng tinidor para matanggal yung hangin niya dun sa pinakailalim ng shell. Yan siya. Nakagawa ako dito ng about 10 pieces ng ganyan na small size. Tapos yung natira na mixture is ginawa kong isang malaking egg pie. Ayun siya, isang plato. Hindi ko alam kung anong size ng plate na nagamit ko na yun. Then, pour natin siya. Level lang din dun sa ating shell. Nanginginig pa ang aking kamay. Pasmado na ang lola niya.
So, preheated oven, ang oven po natin is 160 degrees. So, i-bake natin siya for around 30 to 35 minutes. So, ito na siya after. Ayan. Enjoy! Masarap siya when chilled.